Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kailangan ko ng tulong mo. Mahina at palihim na bulong ni March sa tainga ni Natalia. Noon ay abala si Natalia sa pagdekorasyon ng punong pamasko kasama sina Linda at Alicia. Nagliliwanag ang kanyang mukha sa saya at kitang-kita ang masayang kislap sa kanyang mga mata. Nagtatakang napatingin siya kay March nang marinig ang paghingi nito ng tulong. Pwede bang mamaya na lang ng kaunti? Gusto ko munang matapos ang pagdekorasyon. Nagmuso si Natalia na tila isang batang nagmamakaawa. Napailing lamang si March. Kahit ayaw kong gambalain ang kasiyahan mo, mahalaga talaga ito. Ilang sandali pang nakiusap si Natalia sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Magkasabay silang naglakad patungo sa isang sulok ng malaking bahay. Ang buong villa ay pinalamusan ayon sa tradisyonal na diwa ng bisperas ng Pasko. Makikita sa bawat sulok ang iba't ibang palamuting pamasko, mga medyas na pangpasko, at iba pang dekorasyong pang-okasyon. Napapalibutan ang bahay ng mga bulaklak at magagarang laso. Maging ang malaking kristalyer sa gitna ng kisame ay pinalamusan ng mga koronang pamasko at mga halamang garland. Ang mga nakalaylay na dekorasyon, mga panggitnang palamuti sa mesa, at mga artipisyal na bulaklak ay maingat ding inayos sa mga hagdanan at mga haligi. Sa unang pagkakataon ay nasaksihan ni Natalia ang ganoong klaseng pagdiriwang ng Pasko. Nagniningning ang kanyang mga mata na tila isang musmos habang ikinukwento kung paano niya dati lamang iyon sinasaliksik at pinapangarap, ngunit hindi kailanman naranasang gawin sa tunay na buhay. Isa iyon sa mga pinakahiling niya. At muli, tinupad iyon ni Ashton. Gaya ng ipinangako nitong gagawin. Natalia, darating na ang ama ni Ashton, mahinang sabi ni March. Hindi ba't magandang balita iyon? Nagtatakang tanong ni Natalia. Hindi. Marahang tugon ni March. Hindi sila magkasundo. Napabuntong hininga si Natalia. Bakit kaya halos lahat ng mga bilyonaryong nakikilala ko ay hindi magkasundo sa kanilang mga ama? Mahina niyang bulong. Napahagikik si March sa sinabi niya. Sa totoo lang, mukhang lahat nga ng mga bilyonaryong nasa paligid mo ay may hindi magandang relasyon sa kani-kanilang ama. Napatawa rin si Natalia. Kaya, ano ang kailangan kong gawin? Hinding-hindi kayang tanggihan ni Ashton ang anumang hihilingin mo. Ang kailangan mo lang ay kumbinsihin siyang sumalo sa hapunan kasama ang buong pamilya. Kabilang ang kanyang ama, paliwanag ni March. Biglang lumaki ang mga mata ni Natalia sa matinding pagkabigla. Agad siyang umiling bilang pagtanggi. Ngunit mumiti lamang si March at tumango. Hindi siya papayag. Mariing saad ni Natalia. Papayag siya. Buong pagtitiwalang sabi ni March. Sigurado siya roon. Sa buong mundong ito, kung may isang taong kayang kumbinsihin si Ashton David Castro, iyon ay si Natalia. At bago pa man siya, si Nicholas lamang ang may kakayahang gawin iyon. Hindi may paliwanag ang matinding kaba na naramdaman ni Natalia. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya maisip na maaari siyang maging kahinaan ni Ashton. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang munting bahagi ng kanyang pagkatao ang nakadama ng saya sa pag-asang may isang taong itinuturing siyang mahalaga. Gayunman, hindi pa niya lubos na namamalayan ang damdaming iyon. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ni Alicia na hindi na makakadalo si Mark, ang ama ni Ashton, sa hapunan dahil sa isang agarang emerhensya sa ospital. Napabuntong hininga si Natalia sa ginhawang dulot ng balitang iyon. Sabay-sabay na nagtungo ang buong pamilya sa silid kainan upang maghapunan. Magkatabing umupo sina Aaron at Austin, gaya ng dati bilang matalik na magkaibigan. Sa tapat nila ay magkatabing umupo sina March at Allen. Paminsan-minsan ay palihim na nagkakatinginan sina March at Austin, bagay na hindi nakaligtas sa mapagmasid na mga mata ni Allen, ngunit pinili niyang manahimik. Samantala, abalang-abala si Aaron sa pagpuri at pagtalakay sa mga pagkaing inihanda ni Alicia para sa hapunan.
Bilang isang chef, kailanman ay hindi niya naitatanggi na ang pagkain ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Magkatabing umupo sina Ashton at Natalia sa gitna ng isang nakailang na katahimikan. Lalong bumigat ang tensyon sa pagitan nila kaysa sa inaasahan nila. Tahimik lamang silang kumain. Napansin ni Linda ang kanilang ilang na kilos sa tuwing hindi sinasadyang magkadikit ang kanilang mga braso. Nais niyang maibsan ang bigat ng sitwasyon at gawing mas magaan ang samahan ng lahat. Ashton, ikwento mo naman sa amin ang tungkol sa babaeng mahal mo. Nakangiting sabi ni Linda habang sinusubuan siya ng isang kutsarang brown rice. Sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Ashton. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang mga kaibigan, samantalang biglang nanigas ang katawan ni Natalia nang siya ang maging paksa ng usapan. Tahimik ding naghintay si Alicia sa magiging sagot ni Ashton. Bahagyang ibinuka ni Ashton ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit bago pa siya makapagsimula ay isang tinig ang narinig nila mula sa likuran. Biglang natuyo ang kanyang lalamunan. Paumanhin at nahuli ako. Sa wakas, nakarating din ako, masayang bati ni Mark habang papasok sa silid kainan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa hapag hanggang sa tumigil iyon sa kanyang anak at sa babaeng katabi nito. Hindi man lamang nilingon ni Ashton ang kanyang ama. Nanatiling matigas ang kanyang mukha at malinaw ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao sa pagpipigil ng galit. Si Alicia ang unang nagsalita upang maibsan ang mabigat na tensyon sa paligid. Akala ko hindi ka na makakarating, nag-aalangan niyang sabi habang sininyasan si Mark na maupo sa tabi niya. Nagsinungaling ka, Mommy. Madiing sabi ni Ashton sa pagitan ng mahigpit niyang pagkakakuyom ng mga ngipin. Matigas ang kanyang panga at nanigas ang buo niyang katawan sa pagpipigil ng nararamdaman. Alam ng lahat ng naroon sa hapag na wala namang anumang emerhensya sa ospital para kay Mark. Kung hindi sila nagsinungaling, matagal nang umalis si Ashton. Ang nais lamang nila ay magkaroon ng isang masayang hapunan bilang isang buong pamilya. Buong puso at buong tiyagang sinusubukan ni Mark na maibalik ang kanyang anak sa kanyang buhay. Ngunit para kay Ashton, hindi ganoon kadaling kalimutan ang lahat, gaya ng nagawa ng kanyang ama. Patuloy siyang inuusig ng mga alaala ng kanyang nakaraan, at wala siyang magawa kundi unti-unting maging mas malamig at mas sarado ang kanyang puso sa bawat paglipas ng araw. Tumayo si Ashton mula sa kanyang kinaupuan, ngunit mabilis na hinawakan ni Natalia ang kanyang kamay. Nagmamakaawa siyang tumingin dito at bahagyang ngumiti. Muling mabilis na tumibok ang puso ni Ashton nang makita ang ngiting iyon. Gayunman, nababanaag niya ang nagangalit na unos sa mga mata ni Natalia. Agad niyang ibinaling ang matalim na tingin kay March. Tahimik lamang na itinuro ni March si Allen. Si Allen naman, sa hangaring mailigtas ang sarili, ay dali-daling itinuro si Austin. Si Austin ay agad ding itinuro si Aaron. Ngunit taliwas sa inaasahan nila, hindi man lamang natakot si Aaron. Pare, umupo ka na. Iyan ang gusto ng babae mo, pabirong sabi ni Aaron, habang pilit namang itinatago ng iba ang kanilang mga ngiti. Natalia, pwede ba tayong umuwi na lang at doon maghapunan? Malumanay na tanong ni Ashton. Napahagigik si Aaron. Simula kailan ka pa nagsimulang magtanong? Akala ko ba palagi ka lang nagbibigay ng utos? Tinaasan pa niya ito ng isang kilay. Bahagyang namula si Natalia sa narinig na biro. Pakiusap. Mahina niyang sambit. Hindi na nagdalawang isip pa si Ashton at muling umupo sa kanyang kinaupuan. Napasinghap sina Linda at Alicia sa kanyang ginawa. Walang sinumang babae ang nagawang pasunurin si Ashton David Castro noon. Ngunit nagawa iyon ni Natalia. Dida, kailangan niyo pa ba ng iba pang patunay? Natatawang tanong ni Austin. Nanatiling tulala ang matandang si Linda. Hindi lamang sina Linda, Mark at Alicia ang hindi makapaniwala. Maging si Natalia mismo ay hindi rin makapaniwalang nagawa niyang mapahinuhod si Ashton David Castro. Ano na naman kayang laro ng tadhana ang inihahanda para sa kanya sa pagkakataong ito? Kumusta naman ang kasal? Tanong ni Mark. Napalunok si Natalia. Sa kaibuturan ng kanyang puso, pakiramdam niya ay pinagtataksilan niya si Nicholas sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Ashton. Para bang niloloko niya ang pagmamahalang minsan nilang pinagsaluhan. Magpapakasal. Magpapakasal kami, sandali siyang natigilan, ngunit si Ashton ang sumagot.
Magpapakasal kami. Magkakaroon muna kami ng kasunduan sa kasal sa bisperas ng bagong taon, at makalipas ang 1 linggo ay ikakasal na kami, mariing sabi ni Ashton habang mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Bakit naman napakabilis? Buntis ba siya o ano? Sa tanong na iyon ni Linda, sabay-sabay na nabilaukan sina Allen, Austin, Aaron, March, at maging si Natalia. Samantalang napatitig si Ashton sa kanyang lola, baka sa mukha ang matinding pagkabigla. Naku! Hindi. Mabilis niyang pagtutol. Pakiramdam ko lang. Sa wakas ay natagpuan ko na ang babaeng talagang para sa akin. Napahagikik si Alicia sa naging paliwanag niya. Saan ba nakatira si Natalia? Tanong ni Linda. Sa penthouse ko, maikli niyang sagot. Kasama mo? Mapanuksong tanong ni Alicia. Hindi. Ako ang mananatili sa mansion ko. Saan naman ang mga magulang ni Natalia? Tanong ni Mark. Ngunit bago pa niya matapos ang tanong ay mabilis na siyang pinutol ni Ashton. Isa siyang ulila. Halos hindi na malunok ni Natalia ang bawat subo ng kanyang pagkain. Pakiramdam niya ay parabang lason ang bawat pagkain na dumaraan sa kanyang lalamunan at ang bawat tanong na ibinabato sa kanya ay tila matalim na kutsilyong paulit-ulit na tumatago sa kanyang puso. Sa bawat tanong tungkol sa kanya, lalo lamang siyang kinakain ng hiya. Nakatira siya sa ilalim ng bubong ni Ashton. Iniligtas nito ang kanyang buhay kapalit ng napakalaking halaga ng salapi. Buwan-buwan ay nagbibigay pa ito sa kanya ng malaking halaga upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Isa nga siyang ulila sa tunay na kahulugan ng salita. Wala namang mga magulang na kayang ipagbili ang sarili nilang anak. Ngunit nagawa iyon ng kanyang ina at ng kanyang ama. Kung sino man talaga ito, tanging Diyos lamang ang nakaalam. Pagkatapos ng hapunan ay sinimulan na ang pagbibigay ng mga regalo. Ibinigay ni Linda, Alicia, at Mark ang kani-kanilang mga regalo kay Natalia kasabay ng kanilang mga pagpapala at taos-pusong pagbati. Labis na naantig si Natalia sa pagmamahal na ipinadama ng mga ito. Kailanman sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakaranas na mahalin at alagaan ng ganoon ng mga nakatatanda. Nagbigay rin sina Aaron, Austin, Allen, at March ng kani-kanilang mga regalo sa kanya. Labis siyang natuwa. Ngunit kasabay noon ay nakaramdam siya ng matinding hiya, sapagkat wala man lamang siyang kahit 1 sentimos upang maipambili ng regalo para sa sinuman sa kanila. Namulagat ang kanyang mga mata habang unti-unting namuo ang mga luha, ngunit buong lakas niya iyong pinigilan. Ilang sandali lamang ang lumipas nang marinig niya ang mga salitang halos nagpahinto sa kanyang paghinga. May mga regalo rin si Natalia para sa inyong lahat. Malakas na pahayag ni Ashton. Greg, kunin mo ang mga regalo sa trunk ng sasakyan ko, utos niya sa kasambahay. Napatingin si Natalia kay Ashton, punang pasasalamat ang kanyang mga mata. Bahagya lamang itong tumango bilang tugon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Greg na may bitbit na ilang bag ng regalo at iniabot ang mga iyon kay Ashton. Mga regalo niya ang mga ito. Huwag ninyong iisipin na ako ang bumili, malamig na sabi ni Ashton. Napailing na lamang ang lahat habang napapangiti. Matuto kang ang magbigay ng regalo ng maayos, natatawang sabi ni March bago inagaw ang mga bag mula kay Ashton. Mumiti siya kay Natalia. Salamat sa regalo. Agad niyang sinimulang buksan ang natanggap. Dapat na tayong umalis. Gabi na rin, sabi ni Ashton. Sabay-sabay namang tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Tahimik ang naging biyahe nila pauwi sa penthouse. Walang ni isa sa kanila ang nagsasalita, ngunit malinaw na maraming damdaming hindi nila maipahayag ang nakalarawan sa kanilang mga mukha. Mas maaga silang nakarating kaysa sa inaasahan dahil wala nang mabigat na trapikong humadlang sa kanilang biyahe. Salamat! Mahina ngunit taos-pusong sambit ni Natalia habang nakatingin kay Ashton, punang pasasalamat ang kanyang mga mata. Hindi na kailangan, mahinahon niyang tugon sabay bahagyang tango. Kahit para pa sa mga regalo at sa lahat ng ginawa mo ngayong araw. Isa na naman sa mga pangarap ko ang natupad. Ipinangako kong tutuparin ko ang lahat ng mga hiling mo, hindi ba? Alam ko. Maraming salamat sa iyo, masayang sabi niya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan upang bumaba, ngunit hindi iyon bumukas. Nagtakang tumingin siya kay Ashton.
May hawak itong isang regalo na nakabalot sa dilaw na pambalot. Ito ay para sa'yo. Regalo ko sa Pasko, sabi niya habang iniabot ang regalo. Biglang naramdaman ni Natalia ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa mga luhang kusang pumatak. Tinanggap niya ang regalo habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Alam mo ba? Sinasabi nila na si Santa ang nagbibigay ng mga regalo at tumutupad sa mga hiling ng lahat tuwing Pasko. At ikaw ang Santa ko. Sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Isang karangalan para sa akin na maging ganoon. Isang karangalan para sa akin na maging Santa mo hanggat nais mo akong manatili, sagot ni Ashton. Napatingin si Natalia sa kanya. Bahagyang kumunot ang kanyang noo sa pagkalito. Hindi mo natapos ang pag-aaral mo noon. Kaya pagkatapos nating ikasal, maaari kang bumalik sa kolehiyo. At sa hinaharap, kung maramdaman mong kaya mo nang alagaan ang sarili mo, o kung muli kang magmahal ng ibang tao. Palalayain kita. Sandali siyang tumigil bago idugtong. Ngunit gagawin ko lamang iyon kung mararamdaman kong tama na ang panahon. Paano kung wala akong matagpuan? Paano kung hindi ko kailanman matutunang alagaan ang sarili ko? Tanong ni Natalia. Kung ganoon, mananatili kang nakatali sa akin magpakailanman, sagot niya. Bakit ganoon na lamang kalalim ang pagmamahal mo sa akin? Kapag nahanap ko ang sagot sa tanong na iyon, siguradong sasabihin ko sa'yo. Pilit niyang sabi na may bahid ng biro. Ngunit hindi niya nagawang itago ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi kita kayang mahalin pabalik, Ashton. Huwag mo akong mahalin ng ganito katindi. Mahina niyang sambit habang nanginginig ang kanyang tinig. At muli na namang nadurog ang puso ni Ashton. Para bang milyon-milyong piraso itong nagkalat sa loob ng kanyang dibdib. Sa susunod na kabanata, sa pagsisimula ng bagong araw, mas lalo pang masusubok ang tibay ng damdamin ni Ashton habang patuloy niyang minamahal si Natalia kahit alam niyang hindi pa kayang suklian ng babae ang kanyang pagmamahal. Samantala, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling yayanig sa kanilang buhay at maglalapit sa kanilang mga pusong unti-unti nang natututong maghilom. Kaya abangan natin